Iyakin or madalas ka ba lumuha? Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. And for today's video, pag-usapan naman natin yung mga facts about sa luha. Tara! Let's discuss. Maraming triggers kung bakit tayo nagluluha or napapaluha. Pwede kapag may nangyaring malungkot or masaya sa atin, kapag tayo ay napuwing, or even kapag tayo humihiwa ng sibuyas. Pero bakit nga ba tayo lumuluha? Ito ang mga facts about sa luha. Fact number 1. Ang mga luha natin ay nandyan para panatilihing basa, smooth, at komportable ang mga mata natin para hindi ito madaling mairita. Ito rin ay tumutulong para mag-focus ng ilaw sa loob ng mga mata natin para makakita tayo ng malinaw. Pwede rin itong tanggalin ang mga maliliit na foreign body or puwing na pwedeng pumasok sa ating mga mata tulad ng alikabok. Fact number 2. Hindi lahat ng luha ay tumutulo. Ang mga mata natin ay nagpo-produce ng constant na luha na nagpapanatiling basa ang mga mata natin. At kada kurap natin ay nare-replenish ito at nasispread ito sa pinakaharap na parte ng mata natin, which is the cornea, para ito ay maproteksyonan. Fact number 3. Merong 3 layers ang ating mga luha or yung tinatawag na tear film. Una dyan ay yung pinaka-outermost na oily layer. Ito yung pinaka nasa labas na layer dahil pinapanatiling itong smooth at pinoprotektahan nito ang tear film. At dahil gawa siya sa oil, ay pine-prevent nito ang tear film sa mabilis na pagtuyo. Itong oily layer ay ginagawa ng mga meibomian glands sa ating mga eyelids. Ang second layer ay yung watery layer. Ito naman yung nasa middle na layer na nagpapanatiling basa ang ating tear film. Tumutulong din ito mag-wash away ng mga particles na dapat wala sa mata. At gawa ito ng ating lacrimal gland. And finally, yung innermost layer ay yung tinatawag na mucus layer. Tinutulungan nitong kumapit ang tear film sa cornea dahil kung walang mucus layer ay hindi didikit ang watery layer, keeping it moist. Ito naman ay gawa ng ating mga conjunctiva. Fact number 4. Constantly or tuloy-tuloy ang paggawa ng ating mga mata ng luha. Napapadami lang ito at tumutulo sa labas kapag ito ay nairita, natuyo, kapag tayo ay may emosyon, or kapag may bara sa drainage sa loob, kaya sa labas ito tumutulo. Fact number 5. Dahil constantly naman at tuloy-tuloy ang paggawa ng luha, ay pwede itong umabot ng 15 to 30 gallons ng luha kada taon. Ganon karami ang pwede nating maproduce na luha. Fact number 6. May 3 klase ng luha. Una dyan ay tinatawag na basal tears. Ito yung pinag-usapan nating tear film na constantly pinoproduce ng ating mga mata para proteksyonan ng ating cornea at hindi ito madaling magtuyo. Pangalawang klase naman ay tinatawag na reflex tears. Ito naman ay dahil sa mga kakaibang triggers na pwedeng maramdaman ng mata, tulad ng mga iba't ibang klaseng irritants, usok, foreign body or puwing sa mata, or even yung fumes na nire-release kapag tayo ay humihiwa ng sibuyas. Reflex tears ang reaksyon ng mata kapag ito ay nairita or natamaan. Mas marami ito kumpara sa mga basal tears at meron itong mga antibodies na pwedeng proteksyonan ang ating mga mata mula sa infeksyon. And lastly, yung tinatawag na emotional tears. From the name itself, ay ito yung pinoproduce na luha ng ating mga mata kapag meron tayong nararamdamang matinding emosyon tulad ng sobrang lungkot, sobrang saya, or even sobrang takot. Meron din itong mga additional proteins or hormones na wala sa basal at reflex tears. Dahil marami masyado ang napoproduce kapag reflex at emotional tears, ay na-overwhelm ang drainage sa loob ng ating mga mata, kaya tumutulo na lang ito sa labas. Fact number 7. Ito ay gawa ng ating lacrimal glands. At bawat kurap natin ay nasispread out ito sa cornea at nagde-drain sa tinatawag na punctum. Ito yung maliit na butas sa kanto ng taas at babang eyelid sa bandang ilong. At bababa ito sa may kanal sa loob, papunta sa bandang ilong na kung saan ito ay mag-evaporate or mare-reabsorb.
Kaya kapag merong bumara dun sa kanal sa loob, ay pwede itong mag-cause ng pagluluha. Fact number 8. Habang tumatanda tayo, ay paunti ng paunti ang napoproduce nating luha. At pwede itong mag-cause ng sakit na tinatawag na dry eyes. Meron na akong separate video na nagawa about sa sakit na ito na pwede nyo ring panoorin. Fact number 9. Mas madalas umiyak ang mga babae kumpara sa mga lalaki. Although it varies sa bawat individual, pero na-establish na mas madalas umiyak ang mga babae ng 3 to 4 times kumpara sa mga lalaki. At take note, mas intense ito. Fact number 10. Ang luha ay healthy para sa ating mga mata dahil naglalaman ito ng mga enzymes, lipids, metabolites, electrolytes, proteins at ibang mga hormones na hindi lamang mabuti para sa ating mga mata pero pwede rin itong makatulong sa ating pantahan at makababa ng stress level. Kaya nga, di ba, pag naiyak na natin ay medyo kumakalma na tayo. Ang luha ay napaka-importante at maraming purpose para sa ating mga mata. At hindi porke naluha ka ay sign na ito ng kahinaan. At kung hindi mapigilan ang pagluluha, ay kailangan magpa-check up na kayo sa inyong ophthalmologist. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na ang facts about sa mga luha. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions ngayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.